Sa mundong sanay umasa sa mga banyagang tatak, may mga Pilipinong naniniwalang kaya ring gumawa ng kalidad na produkto sa sariling bayan. Sa bawat toothpaste commercial noong dekada 80, isang pangalan lang ang nangibabaw. Mga imported na brand na tila hindi na matitinag. Ngunit sa gitna ng kompetisyong iyon, may isang taong hindi sumuko sa paniniwala na ang Pilipino ay kayang makipagsabayan. Ito ang kwento ni Dr. Cecilio K. Pedro at ng Happy Toothpaste. Isang tatak na hindi lang naglinis ng ngipin, kundi nagbigay ng ngiti, pag-asa at dangal sa sambayan ng Pilipino. Bago pa man kilalanin si Dr. Pedro bilang tagapagtatag ng Happy, siya muna ay negosyante sa larangan ng packaging industry. Siya ang may-ari ng Aluminum Containers Incorporated, ang pangunahing supplier noon ng mga aluminum toothpaste tubes ng mga malalaking banyagang brand sa bansa. Ngunit nang nagsimulang gumamit ng plastic laminated tubes ang mga higanteng kumpanyang ito, biglang nawala ang kanyang mga kliyente. Sa isang iglap, nalugmok sa krisis ang kanyang negosyo. Maraming empleyado ang nawalan ng trabaho at ang kinabukasan ng kanyang kumpanya ay tila wala ng pag-asa. Ngunit sa halip na magtago o sumuko, ginamit ni Dr. Pedro ang pagkakataong iyon bilang inspirasyon. Kung dati siya lang ang gumagawa ng tubo para sa mga toothpaste brand, ngayon siya na mismo ang gagawa ng toothpaste. Noong 1988, isinilang ang Lamoyan Corporation, ang unang 100% Filipino-owned toothpaste manufacturing company sa bansa. Sa ilalim ng brand name na Happy, nagsimula siyang hamunin ang mga higanteng multinational brand sa merkado. Mula sa simpleng pabrika sa Parañaque, inilunsad ni Dr. Pedro ang Happy Toothpaste na may kasamang mensaheng pambayan, kaya ng Pilipino. Hindi madaling makapasok sa merkado. Ang mga imported na tatak ay may matinding impluensya, malalakas ang koneksyon sa media at may malalaking pondo para sa marketing. Ngunit ginamit ni Dr. Pedro ang malikhain at makataong diskarte. Nagpatakbo siya ng mga patalastas na puno ng sigla, kulay at pagiging makabayan. Sa halip na magpanggap bilang premium brand, ipinakita ng Happy na ito ay abot kayang kalidad para sa bawat Pilipino. Naging popular ang mga flavor tulad ng Happy Fresh Burst, Happy Gel at Happy Kitty Toothpaste na may mga lasang tulad ng Strawberry Bloom, Bubblegum Pop at Tutti Frutti Twist. Hindi nagtagal, umabot sa ikatlong pwesto sa market share ang Happy, isang malaking tagumpay para sa isang lokal na brand na nakipagsabayan sa mga higanteng tulad ng Colgate at Close-Up. Isa sa mga pinakatampok na aspeto ng Happy ay hindi lamang ang produkto, kundi ang taong nasa likod nito. Si Dr. Pedro ay kilala sa kanyang malasakit sa mga may kapansanan, lalo na sa mga bingi at pipi. Sa kanyang pabrika, humigit kumulang 30% na kanyang manggagawa ay mga hearing impaired individuals. Binigyan niya sila ng pagkakataong makapagtrabaho, magkaroon ng hanap buhay at maramdaman na sila ay bahagi ng lipunan. Naging simbolo ito ng inclusive employment sa bansa. Sa mata ng marami, ang Happy hindi lang toothpaste, ito'y tatak ng pag-asa at kabutihan. Sa kabila ng tagumpay, hindi nakaligtas ang Happy sa mga hamon. Pagsapit ng dekada 2000, nagsimulang pumasok muli sa bansa ang mga malalaking international companies na nagpababa ng presyo at nagpalawak ng marketing. Ginamit ng mga ito ang kanilang pandaigdigang resources upang makuha muli ang merkado. Dahil dito, unti-unting nabawasan ang visibility ng Happy sa mga tindahan at supermarket. May mga ulat din noon ng toothpaste wars. Mahigpit na labanan sa pagitan ng mga brand na nauwi sa sobrang murang presyo, halos wala ng tubo. Dahil mas malakas ang kapital ng mga dayuhang kumpanya, maraming lokal na brand ang naapektuhan. Bukod pa rito, noong unang bahagi ng 2010s, nagkaroon ng ilang issues sa distribution at advertisement recall, kung saan nahirapan ang brand na makasabay sa digital marketing era. Bagamat walang malaking skandalong kinasangkutan ng Happy, napansin ng ilan na unti-unting nawawala sa eksena ang tatak, hindi dahil sa problema sa kalidad kundi dahil sa kakulangan ng presensya at modernong promotion. Noong mga 2010 pataas, nanatili pa rin ang Happy bilang kilalang lokal na toothpaste, ngunit hindi na kasing lakas ng dati. Ang mga banyagang brand ay nagpalawak ng kanilang mga variant, may whitening, herbal, charcoal at sensitive formula toothpaste, habang ang Happy ay nanatili sa mga tradisyonal na uri. Maraming kabataan na rin ang hindi na nakikilalang tatak, dahil mas madalas itong makita sa mga provincial stores kaysa sa urban supermarkets. Sa kabila nito, nanatiling matatag ang Lamoyan Corporation. Pinalawak nila ang kanilang linya ng produkto. May mga Daz dishwashing liquid, Lycialis anti-lice shampoo at iba pa. Sa ganitong paraan,
pinanatili nila ang presensya ng Happy brand bilang simbolo ng Filipino innovations and resilience. Sa mga nakaraang taon, nagsimulang muling mag-rebrand at magbago ang imahe ng Happy. Naglabas sila ng mga bagong variant tulad ng Happy White, Happy Optimum Whitening at Happy Kiddie Fruity Gel at sinubukan nilang bumalik sa mga ad campaigns na makabago at masigla. Bagamat hindi na nito nababawi ang dating bahagi ng merkado, ang pangalan ng Happy ay nananatiling buhay sa puso ng mga Pilipinong lumaki sa kanilang mga patalastas at ngiti. Habang patuloy na umusad ang panahon, nagbago rin ang ugali at pamumuhay ng mga mamimiling Pilipino. Pumasok ang dekada ng digital revolution at biglang nag-iba ang mukha ng merkado. Kung dati, ang patalastas sa telebisyon at radyo ang pangunahing sandata ng mga brand, ngayon ay social media, e-commerce at influencer marketing ang bagong larangan ng laban. Para sa Happy, na nakilala sa mga jingles at commercials sa TV noong dekada 90, naging malaking hamon ito. Maraming kabataang Pilipinong lumaki na hindi na nakakapanood ng mga Happy ads. Mas kilala nila ang mga toothpaste brands na may viral TikTok dances o may mga sikat na artista sa Instagram. Ngunit hindi nagpahuli ang Lamoyan Corporation. Dahan-dahang pumasok din sila sa digital world. Nagsimula silang gumawa ng mga social media pages, naglabas ng mga video campaign tungkol sa ngiting may laban at Smile Proudly, Smile Pinoy. Bagamat hindi kasing ingay ng mga multinational brands, nakahanap sila ng matapat na komunidad ng mga Pilipinong sumusuporta sa lokal na produkto. Ipinakita ng Happy na kahit na panahon ng internet at modernong marketing, may puwang pa rin ang mga tatak na may puso at kwento. Noong taong 2020, dumating ang pandemya ng COVID-19, isang pangyayaring nagpabago sa mundo. Lahat ng mga negosyo ay napilitang magsara, ang mga mamimili na natutong magtipid at ang ekonomiya ay halos huminto. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may mga kumpanyang naging liwanag sa dilim at isa na roon ang Lamoyan Corporation, tagapaggawa ng Happy Toothpaste. Sa halip na isara ang kanilang pabrika, siniguro ni Dr. Cecilio Pedro na magpapatuloy ito, hindi lamang para sa kita, kundi para sa mga manggagawang Pilipino na umaasa sa kanilang trabaho. Nagbigay sila ng libreng hygiene kits, toothpaste at sabon sa mga ospital at frontliners. Nagpatupad din sila ng mga mahigpit na health protocols upang maprotektahan ang kanilang mga empleyado, lalo na ang mga hearing impaired workers na bumubuo sa malaking bahagi ng kanilang workforce. Sa panahong iyon, ng takot at kawalang katiyakan, ang Happy ay muling naging simbolo ng pagkakaisa at malasakit. Ang kanilang pangalan ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Happy, hindi lamang ngiti sa labi, kundi ngiti ng pag-asa sa gitna ng unos. Habang bumabalik ang normal na takbo ng mundo, nagsimulang mapagtanto ng marami na ang mga lokal na produkto ay may sariling galing at karakter na hindi dapat kalimutan. At sa muling pagbangon ng mga industriya, muling sumulpot ang pangalan ng Happy, hindi na bilang higanteng brand na nakikipagkarera sa presyo, kundi bilang isang tatak ng pagkakakilanlan at kultura. Nagsimula ang Lamoyan Corporation ng mga kampanya para sa kabataan at mga paaralan. Namahagi sila ng mga libreng toothpaste at dental kits sa mga estudyante sa mga probinsya. Sinabayan ng dental hygiene education programs upang maturuan ng mga bata ng tamang pangangalaga ng ngipin. Sabay nito, ipinagpatuloy ni Dr. Pedro ang kanyang advocacy para sa persons with disabilities. Sa kasalukuyang panahon, patuloy na nagbabago ang mundo. Ang merkado ay nagiging mas teknolohikal, mas kompetitibo at mas mabilis kaysa dati. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, ang Happy Toothpaste ay patuloy na humihinga, dahan-dahan ngunit matatag. Mula sa mga simpleng pabrika noong 1988, lumawak na ito sa iba't ibang produkto. Ngunit higit pa sa mga produktong ito, ang Happy ay patuloy na naglilingkod sa bayan. Ang kumpanya ay nagsasagawa ng environmental sustainability projects gaya ng paggamit ng biodegradable tubes at eco-friendly packaging. Nakipagtulungan din sila sa mga local suppliers upang mapaunlad ang mga Filipino manufacturing sector. Ngayon, kung papasok ka sa isang sari-sari store o supermarket sa bansa, marahil ay makikita mo pa rin ang makulay na tubo ng Happy Toothpaste. Tahimik ngunit palaging nariyan. Para sa iba, isa lamang toothpaste, ngunit para sa maraming Pilipino, ito'y alaala ng kabataan, simbolo ng lokal na galing at paalala ng katatagan. Sa bawat batang natutong maglinis ng ngipin bago pumasok sa paaralan, sa bawat OFW na magbubukas ng balikbayan box at amoy Happy pa rin ang laman, at sa bawat Pilipinong naniniwalang kaya ng Pilipino, naroon ang tatak ng Happy. Ang tatak ng ngiting hindi kailanman mawawala. Dahil sa dulo ng lahat, ang tunay na yaman ng bansa ay hindi ang gintong mina, hindi rin ang langis kundi ang ngiting Pinoy, ngiting totoo,
ngiting masayahin at ngiting happy.